Uy, ikaw, yes, ikaw. Ikaw na nanonood ngayon. May GERD ka ba? May high cholesterol ka ba? May high in sugar ka ba? Or may uric acid ka ba? May fatty liver ka ba? May high blood ka ba? May arthritis ka ba? Ha? May maintenance ka ba ng mga gamot? O, kalimutan mo muna pala yan. Kalimutan mo na yung mga maintenance mo na gamot. Yan, mapapagastos ka lang ng maraming pera dyan. O, diba? So, ito may isi-share ako sa inyo. Samahan nyo ako. Magluluto tayo. Diba? Dahil gusto ko, pareho tayo or sabay tayong gagaling sa 2025. Kasi ako, kagaya ko rin kayo na may maintenance dati. Pero, isinantabi ko na yun. Hindi na ako nagbibili nun. So, tara sa kusina at isi-share ko sa inyo kung paano ka makakales ng gastusin. Paano ka makakainom ng gamot na hindi mo na bibilhin. Okay? Pero bago ang lahat, i-share mo muna ang video na to para hindi lang ang ikaw ang makabenepisyo nito. Marami ang makakanood at gagaling din pareho sa atin. Hi guys! Ayan na, dito na ako as I have promised sa inyong lahat. Ayan. So, alam ko maraming nagtatanong sa inyo sa comment section sa post ko about sinaw-sinaw and what chichaw, ano? So, dahil maiksi lang ang time sa reels na ibinigay sa atin, 90 seconds lang. So, alam kong mabibitin kayo sa panunood kung paano ang pag-procedure ng ating sinaw-sinaw bago natin ito mainom bilang tea. Okay? So, dahil maiksi nga lang, ang gagawin nyo is sundan nyo na lang ako doon sa aking YouTube channel at sa aking long form video sa ating wall dito sa Blue App or Facebook. Or pwede nyo rin akong sundan doon sa ating TikTok account. Okay, so ngayon ituturo ko na sa inyo as I have promised kung paano ang procedure ng pag-inom ng mga golden herbal medicine or herbal plants na ito. Okay? Ito na po ang sinaw-sinaw. Okay, guys? So, ayan. Ito ay binabad ko siya ng 5 araw. So, ituturo ko sa inyo paano ang procedure, ha? Ang proseso na kung ilang araw siya nabubuhay nang wala sa lupa. Okay? So, ito na. So, bago natin mainom ito, bago natin mapakuluan, ay kailangan muna natin siyang hugasan, linisan ng maigi, guys. Narinig nyo yun? You heard it right. Okay? So, lilinisan natin siya ng maigi dahil, of course, nabubuhay ito siya sa mga wet soil or mga mabasa-basa na lupa, okay? Dahil basa-basa na lupa, so ibig sabihin, pwede siyang mabuhay sa mga gilid-gilid lang ng kalsada, na gilid-gilid na kanal. Okay, so dahil exposed din siya, pwede siyang maihian ng kung anumang mga animals, ano po. Okay, so andyan na yung aso, maiihian siya. So kailangan natin siyang ma-disinfect or like, kailangan natin siyang matanggal naman lang ang mga siunang mga bakterya, ano? So, ang gagawin natin is, dahil binabad ko na ito siya ng 5 araw, guys, proof yun, ha? Tinisting ko talaga siya kung gaano katagal ang buhay niya without soil. Binabad ko lang siya sa tubig. So, ito ay almost 1 week na or bukas mag-1 week na to siya, umpisa ng pinag-pick ko ito or pinitas ko ito or binunot ko ito sa lupa. So, ayan, ganito siya ka long ang kanyang life, no? So, ang gagawin na natin ngayon is, nakita nyo yan, dahil matagal siyang nababad, medyo may mga lanta-lanta na siya, no, ng mga dahon. So, aalisin natin yan. Hindi natin pwedeng isama yan sa paglaga. Okay? So, nakita nyo to guys, isang buo lang siya, pero marami siyang mga branches. Marami siyang mga sanga-sanga. Pero isang buong puno lang yan, guys. Para lang yan siyang
alugbati. Okay? So, naipakita ko na sa inyo sa unang video ko na nakakain nito siya ng hilaw. Pwede siyang gawing salad. At ang lasa nito is kasing lasa ng lato or sea grapes or gusto. Okay? So, ayan na guys. Ang gagawin natin ito is nahugasan ko na to siya ng first na hugas. Dito natin ngayon siya hugasan ulit sa running water. Okay, dito. Ayan po. So, huhugasan na natin yan. So, aalisin natin itong mga kulay, mga itim-itim na nalanta na ng mga dahon, no? Kasi nababad na natin to siya ng 6 na araw or 6 na gabi. So, ayan siya guys. Nakita nyo yan, yung may mga itim-itim na yan. So, aalisin natin yan, yung mga itim-itim, kasi lupa yan. Ayan, lupa yan. Pero, ayan, nakuha ko to doon sa medyo malinis na subdivision sa bigan namin. So, kailangan mo po siyang linisan maigi dahil iinumin mo naman siya eh. O, kagaya ng pagbili mo rin ng mga gulay sa palengke, no? Kailangan linisan muna ng maigi bago natin sila lutuin. Kasi, ayan, tingnan mo. Doon ko to nakuha sa kaang o sa paso nila. Sa kaibigan ko, sa paso nila na tumubo ito. So, sabi ko, may kalinisan naman. O, yun. Kasi, yun nga, wala naman siya sa mga gilid-gilid ng parang may mga kanal-kanal. Hindi ako kumukuha noon pag mga nasa gilid-gilid na mga kanal. So, ito, ayan, nakatatlong hugas na ako nito. So, ngayon, pang-4 at pang-5 hugas ko na to. Okay, so ang next move natin, guys, is lalagyan natin siya ng tubig, yung enough water lang na yung makita mong lumubog na siya talaga ba? Lumubog na ang kanyang itong lahat ng itong lahat ng dahon niya. So, pag nakita mo na siyang nakalubog na siya, ayan, so enough water na yan. Ayan, nakita nyo yan? So, lalagyan natin siya ngayon ng suka. Any kind of suka. Kasi ang suka is known as antibacterial. Ha? So, estimate mo lang, ikaw lang ang mag-estimate kung gaano karami na suka ang ilalagay mo. I usually, mga, 2 spoon lang. 2 tablespoon lang na suka ang ilagay mo, no? Depende kung gaano karami ang iyong sinaw-sinaw at gaano karami. Basta, siguraduhin lang nakalubog siya. Ibabad natin siya ng 5 to 10 minutes na. Depende na yan sa'yo ha. Basta 5 to 10 minutes ang pagbabad. So, para ma-disinfect lang siya or lang siya ba? Malinis lang siya, mawala yung mga pangunahing mga bacteria, So, pagkatapos niyan, na matapos na itong 5 to 10 minutes na pagbabad mo, itatapon mo naman itong tubig. Okay? So, itatapon mo itong tubig at badlawan mo siya ulit. Tsaka mo naman siya isalang na. Ilagay mo na siya sa iyong kaserola. So, ito is kakaunti lang naman to. So, kasya na siya dito sa small size na kaserol ko. So, maya-maya, pagkatapos niyan is lalaga ko na siya. Ayan. So, ang purpose ng paglagay natin ng vinegar is to kill bacteria from the sinaw-sinaw. Ganyan po ha. Hindi yung basta ka lang hugas yan. Depende naman kasi kung paano nung iproseso ang iyong mga pagkain or yung mga inumin mo na ipapasok mo sa iyong katawan. So, lahat naman talaga ng mga kinakain, mga iniinom natin dito sa mundong ibabaw is hindi naman totally 100% malinis or kanang
bacteria free, di ba? Hindi naman ganon. So, at least man lang mabawasan siya. Kasi kawawa naman yung mga fighter, mga sundalo sa loob ng ating katawan. Kakaunti lang po yung mga sundalo sa loob ng ating katawan. And then, papasukan mo siya ng sangkaterbang bakterya. So, kawawa sila, matatalo sila talaga. That's why we get sick, no? Kasi, when we get sick is, nagiging weak yung ano pala natin, yung mga fighter natin, yung mga sundalo sa ating loob ng katawan. Nagiging weak yung mga cells natin, namamatay yung ibang cells natin due to our kanang mga kung ano-ano mga natin lalaklak, pinagkakain natin na wala na sa ayos. So, kailangan talaga alagaan natin yung katawan natin. No, habang bata ka pa dyan, alagaan mo na. Huwag kang magpara-inom ng kung ano yung mga sobra-sobra na mga milk tea. Kasi number 1 yan ngayon is, ang number 1 na sakit na ngayon is ay yung high in uric acid na, high in cholesterol, high in sugar. So, yung kasagaran is mga kidney failure na tayo ngayon, gallstone, no? Mga weak na tayo dahil dyan. Dahil sa mga nauusong mga mukbang drinking, mukbang eating. So, better than that. That's why I gain those cholesterol now without proper diet, no? So, I've been in diet but in a wrong way, no? Nagaling ako nagda-diet noon, na-gym pa ako, but in a wrong way. So, soon malalaman nyo kung bakit wrong way ang aking pagda-diet, no? Okay, so, ganun lang. At ngayon is missing pala ang ating wachichaw dahil naubusan ako. So, hindi ko naman pwedeng pitasan yung bagong tanim ko. So, next time around, magawa naman ako ng wachichaw tea, no? So, ang wachichaw tea is ganun din ang proseso, ha? So, antabayanan nyo lang yung mag-upload ako ng bagong video tungkol doon. So, abangan yung maya-maya konti ang ating paglalaga nitong sinaw-sinaw. Okay, so guys, so while waiting for our sinaw-sinaw na naka-soft or nakababad, so ito muna, sasagutin ko muna yung mga tanong ninyo doon sa comment section. Marami dyan na nagtatanong, no? Maraming salamat sa inyong pagdaan sa aking video at maraming salamat sa pag-share ninyo. Okay, so bago nyo po i-forward ang aking video, huwag nyo pong kalimutan muna i-share ang video na ito para na rin sa kaalaman din ng iba, okay? Marami ang makabenepisyo dito sa video na ito para marami ang gumaling kagaya ko. Ano po? So, paki-click na rin ang follow button dyan para mas updated kayo kung ano pa yung mga kasunod kong video na i-upload tungkol po sa mga halamang gamot na iniinom ko na part sa healing journey or recovery journey ko. Okay po? So, paki-share naman ng video bago po kayo scroll up or down dyan. Okay po? Ayan, para hindi lang ikaw ang makabenepisyo dito. Marami ang makakaalam. So, ito na. Ang mga tanong, magbabasa muna tayo ng tanong. Ito ang tanong ni Madam. Para saan daw ba itong sinaw-sinaw? Ayan, ang sinaw-sinaw po is number 1, ang tinatarget niya is to cure, no? Pinapagaling niya ang ating uric acid. Pero hindi po ito gumagaling sa isang inuman lang or sa isang araw na inuman lang, no? Ako, based on my experience, nag-inom ako nito habang
na feel ko yung may tumutusok-tusok ng biglang tusok na parang tinutusok ng dagom or karayom ang aking mga laman dito from tiptoe or mga tiptoe, yung mga daliri sa paa natin at dito hanggang sa kung saan-saan na lang, pa bugso-bugso na may tumutusok na masakit. Okay? Nag-inom ako nito habang may nararamdaman akong sakit. Pag-inom ko ng umaga, ang pag-inom nito pala is bago ka kumain. Best time to drink the tea of sinaw-sinaw is with an empty stomach, no? Pagkagising mo ng umaga, siyempre iinom ka dyan ng maligamgam na tubig o mainit na tubig. Tapos, sabay inom ka nito. Kung may nilaga ka na, ng gabi pa lang yan, pwede naman siyang inumin na kahit malamig na. Okay? So, nasa sa iyo yan. Kung ilaga mo ba siya or ano mo lang siya sa tubig, ibabad mo lang siya sa tubig na hindi mainit. Okay? Nasa sa iyo yan. Pero ako usually nilalaga ko, no? So, to kill the bacteria. Kasi hindi naman lahat talaga namamatay ang bacteria sa mainit lang at malamig. Di ba? Ganun, pabalansi tayo. So, ayun. Pag-inom ako nito, walang laman ang tiyan ko. So, after that, kakain ng breakfast. Hindi pa siya nawala agad, ha? Yung mga, masakit na tinusok-tusok. Ayun. Pagkalipas ng mga ilang oras, after 2 hours, nag-inom naman ako. So, sa loob ng isang araw, nakaubos ako ng 3 to 5 glasses. Ayun guys, yung mga pananakit kasi na parang yung nararamdaman ko na may parang tumutusok-tusok sa mga laman ko is hindi naman siya yung parang nag-freezing, yung parang nag-steady ang sakit. Yung mga pabugso-bugso lang, pabigla-bigla lang na gumanon, parang kinukurot ka ng ganon, tapos gaganon ka, bigla-bigla lang ba? So sa loob ng isang araw guys, may mga kakaiba kang mararamdaman kagaya ko na hindi na siya palagi. Hindi na siya maraming beses na sumusumpong. Unlike nung hindi pa ako nakainom, talagang maraming beses ko sunod-sunod yan. Sunod-sunod na parang tinutusok. No? Sunod-sunod. Pero nung nag-inom ako sa loob na isang araw, bihira na lang siya. Bihira na lang siyang sumumpong. So, tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa umabot ng 3 araw. Yung sa loob ng isang araw is makakaramdam ka na lang ng 4 na beses lang. Hindi yung unang araw is magkuan siya na sobrang sakit na maraming beses, naka 100 times ata na mga pananakit. So, pababa siya ng pababa ba yung sakit, yung rate niya, no? So, hanggang sa pagdating ng 5 araw is wala na talaga akong naramdaman na sumasakit na yung mga nagtusok-tusok. So, ganun siya ka-effective, no, sa ating uric acid. Kasi, arthritis yun ba? Hindi na sumasakit yung ko pala, yung joint ko, yung tuhod ko, yung mga kasukasuan ko, nawala yung sakit na yun. No, bukod dun sa mga parang tinusok-tusok is ang mahirap para sa akin kung tumayo, kung lumakad, ang sakit ng ulo ko, ganun. Dahil nga, complicate nga, high in uric acid, sugar and cholesterol, may fatty liver pa, may GERD pa. No? So, lahat yung ginagamot niya. So, hanggang sa 5 araw, sumapit yung 5 araw talaga, nabawasan yung mga dinaramdam ko. Hindi pa siya totally nawala yung GERD ko, kasi nga, kumakain na ako ng mga bawal na pagkain. Kasi parang, okay, may panangga na ako. Yun yung mindset ko ba. So, ayun na guys, ito is ang target niya, again, for uric acid. Pero marami siyang dalang mga benefits na magpapagaling sa ating mga karamdaman.
At the same time, dahil nagamot niya yung uric acid natin, pinapabawas din niya yung pagka-high ng sugar level natin at yung cholesterol. So, dahil dyan, bababa din yung timbang mo, mag-weight loss ka rin dahil nga nire-release niya, 'di ba? Pinapalabas niya yung mga excess na cholesterol sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Oh, yung uric acid, ang tanong naman nitong si ma'am, ito naman yung, ang ano ha, ilang beses inumin, nabanggit ko na. Tapos, ang isang tanong, tawag nito, ilang buwan akong uminom. Nakadalawang buwan pa lang ako pag-inom nito, ma'am. Last month pa lang ako nag-umpisa pag-inom nitong sinaw-sinaw at yung wachichaw. Ano? Tapos, so, ibig sabihin yan, may mga nauna pa akong ininom bago ko ito natuklasan. May mga nauna pa. Andun na yung sambong, malunggay. Yung malunggay nilalaga ko rin. Dahon ha, with barks ng malunggay. Tapos, dahon ng guyabano, dahon ng bayabas, ang malunggay, isip lang sa malunggay, hinihiwalay ko yan. Pero pag naggawa ako ng guyabano tea, sinasamahan ko yan ng dahon ng guava or bayabas, na dahon ng atis. So, sinasama ko yan pagpakulo. Oh. So, may mga nauna pa dyan. Bago ako nag-inom ng mga tea na yan, may mga panghaklop ako sa akong lawas ba? May mga tinatapal-tapal pa ako sa katawan ko kasi napakarami kong mga hangin-hangin sa loob ng katawan ko. Kaya ang sakit-sakit ng buong katawan ko noon at may insomnia ako. Okay? So, bukod dyan, marami pang iba talaga. Oh, ayan ha. Tapos, ang katanungan nating lahat, paano ba natin nakukuha ang uric acid? Paano ba tumataas ang sugar level natin sa katawan? Paano ba tumataas ang cholesterol natin? Okay. Natanong mo na ba? Natanong mo na yan, di ba? Balikan mo pagtanong ang sarili mo. Ano bang mga kinakain mo? Oh. So, tanongin mo sarili mo. Dahil pagtanong mo sa sarili mo, maalaman mo ang sagot. Ano bang kinakain mo? Bakit nag-high uric acid ka? Kasi ganun ako eh. Galing ako dyan. More on mukbang tayo ng lechon, mga manok, mga fast food, di ba? Mga mga fried chicken. Oh. Tapos kulang tayo sa ehersisyo dahil wala na tayong oras, dahil palagi tulog tayo, dahil tulog is life tayo, dahil workaholic tayo, di ba? So, naiipon yun ang iipon sa loob ng katawan natin, yung mga mga bad fats na nandoon sa karne na kinakain natin, naiipon dito sa loob ng katawan natin, nag-transfer siya, mga bad cholesterol. So yun ang naipon, yun ang nagbibigay ng sakit sa ating mga kasukasuan at sa ating mga organ, sa mga internal organ natin. Saan din nakukuha ang pagka-high in sugar? Pala soft drinks. Ikaw at ako, pala soft drinks tayo. Ang milk tea, kaya tinatanong tayo, di ba, pag nagbili tayo ng milk tea, tinatanong tayo kung ilang porsyento ng sugar ang gusto natin. 25, 50, 75, 100% ba ang sugar? Yan. Tanungin mo sarili mo, maalaman mo ang sagot. Di ba? Sa katagalan yan, sa kaka-milk tea ko noon. Kaya ito ngayon, ang lakas. Ang lakas kong kumain at uminom ng milk tea noon. Gusto-gusto ko pa naman mag-add-on. Add-on ng mga kristal na mga sahog. Gusto-gusto ko yan. Ginunguya ko yan. Di ba? Ang sarap kasi. Kaya ito ang inabot ko ngayon. High in sugar level tayo, besh. Saan nakukuha ang cholesterol? High in cholesterol. Doon din sa mga pinaglalak-lak, pinagkakain natin.
No, nakikipulutan din ako, no. Kagaya mo. Oh, di ba? Pagpulutan ka dyan. Oh, doon natin yan nakukuha. Lahat ng sobra bawal. Kung mahilig ka namang magmukbang sa mga ganyang nabanggit ko, damihan mo. Ganun ba? Palagay na lang natin, 70% exercise, 30% mukbang. Di, talo pa rin yung, pagmukbang mo. Kasi, na-release mo yung mga, mga toxins yung mga uric acid sa kaka-exercise mo, di ba? Ako, workaholic tayo noon. Naipon lang siya ng naipon, naimbak sa katawan ko. Yun ang mali natin, nag-iimbak tayo ng mga bad fats. Di ba? Panay kasi tayo pasosyal. Gaya ko noon, pasosyal tayo Sige, inom dito. Hindi naman sa nagpalahubog ako Nakiki-socialize tayo ba? Nagiinom, nakikipulutan. Ayan. So, kaya ito ang naani ko. So, nagpapagaling tayo ngayon sa pamamagitan ng mga halamang gamot na ito. Okay? So, ayan na. Kung ikaw dyan na Poncio Pilato or Juan de la Cruz, wala ka pang iniinda na sakit kagaya ko na high in uric acid, may fatty liver, kung wala ka pang high in sugar, high in cholesterol, is manangga ka na. No? Mag-inom ka na nito. Kung malakas ka sa pagmukbang dyan, kung anong mga pinagmumukbang mo, at mahina ka sa mga ehersisyo, best, kung hindi pa rin naman sumasakit yung mga kasukasuan mo, pero malakas ka sa mga kuan, huwag mong antayin na yung mga iniimbak mo sa loob ng katawan mo ay mararamdaman mo na sakit sa pagsapit ng panahon. Huwag mo nang antayin yun na makaramdam ka ng ganon. Mag-inom ka na agad nito kahit wala ka pang sakit. No, mag-inom ka na agad ng itong mga binabad. Ayan na. Tapos na ang 5 minutes natin. So, mag-inom ka na para may panglaban na. Hindi ka na makaramdam ng sakit kasi magastos, magkasakit, mauubos ang ipon mo. Napaka-workaholic mo, di ba? Kagaya ko, ikaw na Juan de la Cruz nanonood ngayon. So, mag-inom ka na ngayon na ng wachichaw at itong sinaw-sinaw. Hindi yung puro milk tea ka lang dyan. Kung nag-inom ka kahapon ng milk tea, bumawi ka. Mag-inom ka na ngayon. Mag-inom ka ngayon ng ng itong halamang gamot na to. So, ito na karami, beshi. Ayan. Himabaw lang siya. Hindi ko siya pinuno dahil siyempre kukulo siya. So, aapaw siya, di ba? So, ito na. Inano ko na to siya, Pakita ko lang sa inyo ulit. Hinugasan natin. Kanina, tinapon natin yung tubig na may suka, di ba? So, hinugasan ko na siya, pero ipakita ko sa inyo ulit na huhugasan ko siya ulit. So, nakawalong hugas na tayo ngayon, no? Ayan. So, mag-inom ka na ngayon, At guys, napaka-the best din ito kung halimbawa, guys, ayun na, tapos na. Halimbawa, guys, na may mga nanay, lula kayo, auntie, tita, pinsan, mga kaibigan na naparalyze na ngayon, hanapan niyo po sila. Kung wala man kayong financial na may tulong sa kanila, hanapan niyo sila ng ganito. Regaluhan niyo sila ng ganito, Regaluhan niyo sila ng ganito at ipainom niyo sa kanila. Dahil wala po itong lasa. Kasing lasa lang po ito ng tubig, literal na usual or normal na tubig na iniinom natin. So, ayan na siya. Lumubog na siya, guys. Tatakpan natin to. Okay? Tatakpan natin to. So, regaluhan niyo po ang inyong mga loved ones ng ganitong halamang gamot. Napakahalaga po nito. Matutuwa kayo sa outcome na nakaka-happy na nakakatulong kayo kahit hindi financial. Sa ganitong bagay, dalhan nyo po sila. Kung meron kayong mga tanim dyan na halaman, kagaya nito, dalhan nyo po sila. Ayan na, pinagana ko na ang ating kalan. Pakukuluan natin yon ng 3 to 5 minutes. Okay? So, ayun sabi ko, kung may mga loved ones kayo na may
dinaramdam dyan ngayon or kahit na paralyzed na, pwede po yan. Kasi bakit ba sila na-paralyze? Bakit tayo mga tao napaparalyze? Dahil nga dyan sa uric acid, sa cholesterol, no? Na kulang tayo sa mga ehersisyo pagpalabas ng mga toxins sa loob ng ating katawan. Except na lang, na-paralyze sila kung natake sila sa heart disease nila or sa heart failure nila, no? May dati na silang sakit, pero nakakatulong pa rin yan, no? Regaluhan nyo sila ng mga halamang gamot na yan dahil napakabisa po. Walang sinabi ang mga maintenance. Yung maintenance na sinasabi ko sa inyo guys, galing ako dyan. Naubos ang pera ko. Ngayon nakakaginhawa na ako ng maluwag-luwag dahil hindi na ako gumagastos ng mga over-the-counter na mga medications. Hindi na ako palaging nagagastos ng ganyan. No? Dahil dito pa lang, pinagaling na ako. Nawala ng insomnia ko guys. Maniwala kayo sa hindi, no? Grabe. Isang buong buwan hindi ako nakatulog ng June 2023. Isang buong buwan ng June. Saksi ang kapatid ko noon at yung ibang mga kakilala ko, hindi ako nakakatulog. At nakautang-utang pa ako guys, na ngayon nabayaran ko naman dahil sa pambili ko ng gamot. Ngayon hindi na ako masyadong nagbibili ng gamot at iniwan ko na talaga totally yung yung maintenance ko. Dahil ang maintenance guys, for me lang. Hindi ko alam kung sa inyo. Hindi siya nakakagamutin ng sakit natin totally or 100%. Hindi siya nawawala totally ang sakit natin sa mga iniinom natin na maintenance. Hindi ako gumaling guys sa loob ng 6 months or 9 months yung dalawang maintenance ko na yon. Hindi ako gumaling, promise. Naubos lang ang pera ko. No? Hindi ako gumaling sa maintenance, pero dito, gumaling ako. With the help of prayer. Powerful pa rin ang prayer. Pag nag-inom ka ng kung anumang mga iniinom mo or mga kinakain mo, samahan mo talaga ng powerful na prayer na sana ay sa pamamagitan ng pag-inom mo ng gamot na yan, ay mapagaling ka. No, i-bless sana ni Lord na sana naanay alibyo, na ay epekto na positibong epekto ang aanihin mo sa pag-inom mo na yan, no? Kasi kahit anong gawin mo pag-inom at hindi mo naman sinasamahan ng panalangin, ay mabagal ang iyong pagaling. So, sa awa ng Diyos, sa pag-inom ko na yan sa loob ng 2 buwan, marami na pong pinagkaiba ng aking mga karamdaman. Marami na pong nawala na mga sakit, no? Nabawas na sakit. I'm able to eat what I want pero in moderation, na wala akong iniindang maraming sakit kagaya nung mga nagdaan na 2 taon or mga nakaraang mga buwan. No, nakakapaglaban na ako, ang sarap na ng tulog ko, nakakalinis na ako pakunti-kunti sa bahay. Dati talaga hindi, Ginoo ko, Diyos ko, por santos, wala talaga guys, kahit magligo, grabe guys, nakakatakot na magligo noon dahil sa GERD ko. Akala ko ay madided na ako, di ba? At guys, ito pa pala, additional ko, no? Kung kayo ay GERD patient, kagaya ko, huwag niyo pong kalimutan uminom paminsan-minsan ng buko juice. Dahil alkaline po siya. Isa po yan siya magpapatulong dahil na maging kalmado na ang acid reflux mo dito sa imong kuto-kuto. Kasi dahil nga may GERD ka, so ang cause niyan is may damaged cells ka. So, ang cause niyan is yung nagpapalipas ka ng pagkain. Sa oras ng pagkain, nagpapalipas ka ng oras ng pagkain. So, nagtakbo ang mga oras, ang panahon, lumipas ang panahon na giging, na-damage yung cells natin dahil sa nakaugalian mo ng pagpalipas ng gutom. Okay? So, palipas ng gutom, tapos wala ka pang kain, nag-inom ka na ng soft drinks o kung ano yung mga toxins
na pinapasok mo dyan. So, yun yung mga cause ng ating acid reflux. Ano po? So, isa po yung mga ang buko juice is magpapatulong to balance, no? Sa pagbalanse ng sa loob ng ating katawan. No, ma-search niyo 'yan eh. So mapababalanse niya ang yung pag-grind, no, yung acid natin sa loob ng katawan kasi normal naman talaga na may acid tayo, acid level. So tumataas lang yan siya pag pinabayaan natin kung ano-anong pinag-aano natin, pinag-iinom, pinagkakain. So nagiging tumaas yung acid reflux natin. So, ayan, mababalanse yung acid with the help of buko juice. Ayan, no? At, kung wala kang buko juice, mag-alkaline water ka. May nabibili dyan sa mga over-the-counter. And then, ano pa ba? Umiwas ka sa mga prutas na high in uric acid. No? Like grapes. No, pag nasubrahan ka ng pagkain ng grapes, or kung GERD patient ka na, iwasan mo muna yung grapes. Dahil ako, kumain ako noon na grabe na ang trigger ng acid reflux ko. Kumakain pa rin ako ng apple, orange, grapes. Yung sabi, may gamot naman ako iniinom, bakit hindi pa ako nakagaling? Dahil yung pala, kumain ako ng durian, grapes, orange, pineapple. Nilalaho ko yung grapes, orange sa kayang pineapple sa carrot juice at pepino ko. Nilalaho ko yan, which is not good pala. No? If you are a GERD patient, iwasan mo yung pineapple juice at orange juice, iwasan mo yan kasi acid po, napakataas po ng acid nila, yung grapes at yung durian. Ano baga ang meron sa grapes? Diba pag nasubrahan pa ka, pagkain ng grapes is nakakalasing, nahihilo ka. Diba? Kasi, kaya nga may grape wine. Diba? Pag nasubrahan ka naman sa pagkain ng durian, nahihilo ka pa rin. Dahil nga, diba, high in acid din yun. May mga ano din yung ang durian pag nasubrahan ka, pag nagmukbang. Meron ng iba dyan na nakakalagot ng hininga pag nasubrahan talaga, lalo pa pag high blood ka na, dati ka ng high blood, tapos nagmukbang ka ng durian, naku, maaga mong mamimit si San Pedro. 'Di ba? So iwasan mo 'yan, kainin muna. Yang apple high in acid, 'di ba? So guys, ito na. Kumulo na ang ating tea. So antayin mo lang muna natin ng mga ilan pang minuto bago natin siya i-transfer sa ating tumbler. So guys, ayan, habang inaantay ko ang ating sinaw-sinaw tea, is mag-inom na muna ako nitong ASEA Redox. Okay, so napakita ko na to sa inyo sa previous post ko, previous video ko dyan. So, maya-maya, syempre mainit pa naman yung tea natin, inom muna ako nito kasi ang best time to drink this medicine is before breakfast, before lunch, at sa gabi naman is after dinner or before you going to bedtime. So, ayan, 30 ml. Ayan, 30 ml. So, inumin ko. Pero, sabi ko nga, reminder, hindi ito nilulunok agad. Binababad muna natin ito sa bibig natin ng 1 minute. So guys, ayan na. Natapos na ang ating 5 minutes na pagpakulo. So, ayan, papatayin ko na ang aking kalan. So, ito na po ang itsura niya, guys. Ito po ang itsura o ang kulay ng kanyang tubig. Ayan. So, ita-transfer natin to ngayon sa ating pitcher or tumbler. Okay, so meron akong empty pitcher dito, guys. Pitcher ba tawag nito? Pitzel. So, meron akong strainer.
So, set to siya guys, no? Ayan. So, ito transfer natin siya dito. Para hindi na masama yung... So, nakita nyo, dito siya sa taas, di ba? Mapaw siya. So, ilagay na lang natin yan dyan. Ilulublog natin siya. So, ayan siya. Oh. Di ba? Maganda. So, dahil hindi siya napuno. Okay, dahil maliit nga itong casserole ko. So, ang gagawin natin ito is, pwede na natin siyang tibhong-tibhungan. Or, pwede natin siyang dadagdagan na lang natin siya ng tubig. No? Tapos, gabi man ngayon, so bukas, malamig na siya. Pwede ka nang, ikaw na ang bahala kung, dagdagan mo lang siya ng tubig na mainom. So guys, paalala ko lang kapag uminom ka naman nito, huwag mo rin kalimutan na uminom ng normal na tubig na iniinom natin na tubig. Hindi yung puro ganito na lang iniinom mo sa katawan mo or iniinom mo sa buong maghapon. Uminom ka rin ng tubig Yun ang paalala ko sa inyo. Huwag niyong kalimutan uminom ng natural na tubig. Okay? So, ito ang takip niya. So, habang magbukbuk ka or maglagay ka sa baso, nandun lang yung sinaw-sinaw. Okay? So, ngayon, pakita ko sa inyo na iinom ako. Okay, so mainit siya. So, ang gagawin ko para maipakita ko sa inyo na uminom na talaga ako is kalahati nito mainit at lalagyan ko siya ng mineral water. Ayan, nilagyan ko siya ng maligamgam na tubig para mainom ko na siya. So, nagkuha lang ako ng kutsara. Medyo madilim dito guys dahil walang ilaw na pundi. So, ito na siya guys. I-stir lang natin. I-stir pala. So, iinumin ko na siya Ito na yung sinaw-sinaw tea natin. Ayan na ang ating sinaw-sinaw tea. O, diba sabi ko sa inyo ang sarap. Kalasa lang din siya ng tubig na iniinom natin. Ubos. Diba? Wala na. Okay, so yun lang. Follow me for more. Don't forget to share my video. Bye!